What's up? Hello guys! Ito yung bagong background namin. Welcome to the new studio. But it's bare. Bare pa siya. Hindi pa siya tapos. Wala pa naman yung closing. Actually, yung architect namin, tapos na talaga siya dito. Kami na lang iniintay. Oo. Parang sabi niya, ano ba? Hindi pa kayo matatapos? Kasi mag-Hong Kong pa tayo eh. Kaya hindi pa namin talaga puro travel. But pagbalik. ayun, thank you so much to AR Patty for designing and constructing our studio. new studio. Which wala pa rin pangalan yung studio natin. Oo. So hopefully makaisip tayo ng bagong studio. Yeah. Anyway, thank you very much kay AR Patty sa studio. Pero thank you very much kay Seiko Philippines for sponsoring this podcast as always. Okay, meron ako mga bagong pieces dito na sobrang gaganda. Guys, ito unahin ko na to. Lasal Colors to. Kevin Kiambao to, guys. Tawag dito Sprite. Okay, yun yung parang nickname niya. This is the SSK 035K1. Ganda oh. Wala pa akong olive green date. Hindi man olive green. Ano ba to? Army green? Army green. Army green, okay. Army green. Pero Sprite. Ayun, Sprite ang tawag dito. This is naman the Mocha Brown. Mocha Brown ang tawag dito. Okay. Ganda nito, medyo mas formal. Leather strap na brown. Ganda oh. Oh. This is the... Ay, Mocha Brown nga yung nickname nito. This is the SSK036K1. Ayan. And finally, this is my favorite from the monthly stock. You know, white, blue, and gray. Ganito. Sumisigaw ng Tito Mike ito. Silver Cloud ang nickname nito. SSK033K1. Ganda ng kulay nito, babe. Ito susutin ko for this episode. Ganda niyan. Ganda nito. So for me, I only have one watch for November and it's this one. Kita nyo naman guys, sa box pa lang, it's a limited edition watch from Seiko. This is, of course, as always, Presage girly. Uy, limited kasi, yan? Oh. Uy, Presage. Grabe. So Presage girly kasi talaga ako. So they sent me one of their newest na limited edition. So this one is yung Tokyo Night. Ganda niya, Lita. Oo, maliit lang siya. This is the SRE015J1. Kita niyo yan guys. So this one is called Tokyo Night kasi inspired siya by the Night Tokyo cocktail drink. Tapos, medyo nag-grayish siya towards the center. So parang inspired daw siya by the nights in Tokyo. Ayan. Sobrang ganda. Tapos, merong bigger dial nito, like bigger size, yung SRE015. Mas malaki? SRPK93J1. Mas malaki, pang lalaki, pwedeng hisinihers kayo. Pero ito, gano'ng kaliit kaya to? Parang San? ano lang to eh. Maliit lang yan, mga 32 lang yan. 34. Maliit lang siya. 34. Tapos if nakita niyo yung reel ko, Kasi actually, 36 meron ako eh. Mga nasuot ko na 34, siya sa 32 isang- yan. Oo, maliit siya. So, perfect siya if kayo Ganda. yung type of sizzy na gusto nyo very ano lang, cutesy Feminine, lang. very Ayun, ang feminine. Pero, ang ganda kasi black, grayish dial siya. Sobrang So yung ganda nito. size niya feminine pero yung kulay niya medyo matapang. Oo. Mas feeling ko, ito talaga yung mas pang cocktail, mas dressier events, ganun. Tapos ang ganda din kasi may gold accent siya. Ito naman papansin. So, ayan. Kaya nag-match ako to like black. Diba? Yeah! Thank you very much, Seiko. As usual. Oh, grabe mga timepieces namin. Every month yan, guys. Okay. Ano ang pag-uusapan natin ngayon? Yung US trip natin. Magde-debrief pa tayo ng US. Oh, US trip. So guys, galing kami ng Houston, Texas. By the way, shoutout to... Pwede ba tayo mag-shoutout ng ano? Huwag na tayo mag-shoutout pala. Ibang brand pala yun sabihin ni Seiko. Shoutout ka pa, ibang brand. Shoutout dun sa brand na nagpadala sa amin sa... Hindi naman kalaban ng Seiko yun, pero shoutout sa nagpadala sa amin sa Houston, Texas. Sobrang ano yun, dream come true for both of us. And it's just the start of many more. So totoo lang, kasi 10 years yung visa namin. Yeah. So saya, nag-Houston, Texas kami. I fulfilled a dream of mine to watch the NBA. So that was a good night for me. So yun, sobrang na-excite ako doon. So first time namin mag-travel ng hindi Asia. Ay, oo nga. Oo naman. First time namin travel to Asia. Oo nga, first namin na hindi Asia. So nagpalit ng time zone. Oo. Ano naman, enjoy naman siya guys. It's just that
Actually, kanina galing akong event and then I saw some of my friends. And Yeah. sabi nila, Kinamusta? nandito ka na? Bakit nandito ka na? Bakit ka umuwi? Kasi, honestly, we were there for 4 days. 4 days. As in, 4 na buong araw. Kasi we landed there mga 10 p.m. na eh. Yeah. So, na-imagine nyo yung struggle. But yeah, actually, I went live when we got back ata or when we were there. Yeah, I went live sa broadcast channel ko. Oh? Yeah, when we were there, nag-live ako nung day na halos Wala ako. magkasakit-sakit na ako. Pero a lot of people are asking kasi about the visas, ganun. Chamba lang yun. Ano yun eh, sinabi ko talaga na yung, I think, yung nagdala ng visa app namin, which for sure a lot of people would Trabaho. ask talaga, is really the invitation letter. Yeah. So, Trabaho. yun lang. I just wanted to share that kasi alam ko madami sa inyong mag-a-ask. Because, you know, as someone na pang 5th time na mag-apply nung time na yun. Nakalusot. Oo. As in, before that, talagang inaalam ko lahat. Like, ilang beses, buong buhay ko na ata. 5 beses na siya guys Since nag-a-apply. naintindihan ko yung concept ng Finally, visa nakalusot siya. application. Ano yun? Iniintindi ko, ano bang way para makakuha ng visa? Nakalusot siya guys. Pero ano yun, invitation letter nga yun. Especially the invitation letter from Houston mismo. So malaking bagay. Yeah, yun. yung tourism. Yung tourism ng Houston. Swerte lang kami kasi sobrang kinakabahan kami noon na sana hindi to ano yun, tawag yun? Single entry. Kasi syempre nga work yun, di ba? So swerte naman kami, binigyan kami ng 10 years. And then, parang ang na-realize lang namin pag trip ka ng ganong kalayo, tapos magpapalit ka ng time zone, medyo tagalan mo para may time mag-adjust. Struggle kasi, makaka-adjust naman eh. Actually, naka-adjust na kami. Kaya lang, knowingly, na uuwi na tayo in like 2 days, parang subconsciously, ayaw mo rin mag-adjust. Kasi, mag-adjust ka na naman pag uwi mo dito, di ba? So, parang feeling ko, hindi tayo totally naka-adjust. Hindi naman talaga. Hindi talaga, no? Kaya parang, Kaya ganun-ganun yung mga mata every eh. time people would ask us, parang, kamusta? Like, masaya siya. Like, masaya kung masaya. Ang dami Hindi lang namin pang 4 days. na-experience. It's just that, iba pala yung pagod kapag puyat ka, kapag kulang ka sa tulog, or like, kapag alam mong may hinahabol kang time. Iba na nga yung pagod pag kunyari, di ba nagre-red eye tayo to Hong Kong. Yung first day, ano yun eh. Bigay yun eh. Kunyari magre-red eye kami to Thailand. Bigay yung first day eh. Kumbaga ano yun eh. Pagod ka nun eh. Tapos iniintay mo maggabi para makatulog ka. The next day, yun yung energized ka. Ito the whole time. Yun yung vibe, yun yung feeling. Kasi nga, we landed doon gabi, which is umaga sa Pilipinas. Tapos walang tulog, di tayo nakatulog. Tapos di kami, kumbaga kahit anong try namin, kahit anong akala namin na, ay makakatulog kami tonight, parang nag-end up na nagnanap lang kami. Kasi from like 10 p.m. to 3 a.m. lang, ganun. Pero kahit gaano ka pagod, no? Like, kumpiyansa kami, pagod na. Pagod na, ito na, makakatulog na ako. Nakapag-gym pa ako kasi matapang ako. Lagi ko sinasabi sa trainer namin. Hindi, mag-gym ako kahit saan kami pumunta. Which, ginagawa ko talaga, lalo na pag nandito kami. Pag same time zone nagagawa ko. Ito, sabi ko, hindi, kaya ko to. So, pagdating doon, dumating nga kami gabi. Hindi kami nakatulog. Nag-gym ako ng mga 5 a.m., 6 a.m. doon sa tapat namin. So, sinabi ko kay Coach Mark na, hindi, kaya ko bro. Wala, yun lang talaga. Hindi na kinaya. Tapos pag uwi, actually hindi pa ako totally nakaka-adjust back. Kasi ano pa ako pag umaga. Tsaka, ang hirap doon kasi when you're trying to sleep, back of your mind, work time yun, work hours. So, ang hirap din iwan yung phone mo. Especially yung work namin sa phone. Malay namin kung nag-message na yung manager namin or whatever. Or families, ganun. So, baliktad talaga. Tapos pag may araw naman doon, tapos nasa labas kami, tahimik yung phone namin kasi wala Which is also weird kasi hindi ka Weird makapag-interact with people. Ano mo yun? Pero we're not complaining. Sobrang saya. Sobrang saya. Super. Excited na nga tayo bumalik. Yeah. Saan tayo babalik? Meron na akong dates na iniisip to go back next Parang year. ikaw lang ha. Ikaw lang ba? Ako Parang hindi mo ako in-inform. Ako lang din naman lagi nag-aayos eh. Okay. Sumasama Baka ka pwede lang. mo ako i-inform. Sumasama Saan tayo ka lang pupunta? din naman eh. Saan na lang? Basta alam ko yung next airport namin would be LAX na. Woo! So, bahala na EVA? kung saan doon. Pero LAX na yung next na airport. Pwedeng San Francisco, pwedeng
LA, pwedeng San Francisco, Feeling ko, California, kung ano man. Totoo. Pero minimum ko doon 2 weeks. Minimum talaga. Kasi parang naglolokohan na lang tayo minimum. kung 1 week. So, iipunin namin yung work. Oo. Para patapos. Para yung mga ibang work, sana magawa namin doon. Meron akong dates na alam kong Walang work masyado. kakatapos lang ng busy. Post-Valentine's to. Mga Alam ko na. post-Valentine's. Post-Valentine's. Before summer campaigns yun. Lalo na yung Valentine's Day, sobrang... Busy kami pag Valentine's Day kasi syempre, di ba, yung brand namin. Leading to Valentine's. Oo. Kasi pag Valentine's, medyo Wala na rush masyado. yung mga So, Christmas and Valentine's ang pinaka-busy, by the way. Parang hindi rin. Thankfully. Thankfully. Thank you Lord. Swerte Parang, kami this year. oo. Swerte tayo this year. May mga seasons lang talaga na parang ngarag na ngarag ka, parang wala kang break in between. But, this year parang naging busy naman. Same as Swerte. last Blessings. Hindi, grabe in this year. Pwede pag-usapan natin sa next episode yan sa December. Pero grabe in this year. Anyway, so may chance, may mga plano pa kami mag-travel. I think next year is gonna be a big year for us travel-wise. Ay, sana naman! Especially Sana because naman. especially because may US visa nga kami. And narinig namin na pag may US visa ka, madali na kumuha ng visa sa iba. Ay mas madali. Parang, Yun yung pinaka... ano na ako this year medyo alam ko na yung nangyari sa akin. So, I'll prioritize next year. This year kasi parang in-enjoy ko yung money ko. Like, tangible stuff. So next year hindi ka na masyado mag-shopping. Next year... Ba't di mo masabi? Ba't di mo masabi? Totoo naman. Ba't di mo masabi? I'm only 23 and 24 once. So, pero next year, parang ang priority ko would be Travel. more on travel. As in... Experiences, yun na lang. Gusto ko nang mag-check ng mga certain countries and continents. Dapat dito sa studio natin meron tayo. Maglalagay ako dito. Ay, Maglagay ka we. dun sa wall mo. Nakakainis talaga yung may division talaga Muntik Bakit na, hindi ka gumawa? Muntik na yung first fight in the new studio. Hindi ka gumawa malaki kung saan tayo pumunta together. Wala ka namang pupunta na hindi ako kasama Tapos nag-travel na ako mag-isa. Nakapunta na rin ako dun I can do it again. Pero nakapunta na ako dun, so it's like the same. So, I have a question. Ano? So, kung meron akong pupuntahan na country na hindi mo pa napupuntahan, tapos pupuntahan ko mag-isa, ma-offend Depende ka. kung anong country. May ibang Kunyari, countries mag-Europe ako. Ay, huwag ganun. Maganda masyado yun May mga iba na parang, sige, ikaw na lang. Kasi syempre may mga iba hindi ako masyadong Yung intrigued. Taiwan ko, oo Taiwan. pa siya. Kasi nakapunta naman din pala siya. Pero, na-realize ko na nag-Taiwan kami isang gabi. Nag-Taiwan ako dati for work na hindi mo na ako umikot kasi wala akong pera nun. So, na-realize ko na hindi ko talaga na-enjoy yung Taiwan. Alam mo ba, sasabihin The ko sa'yo- shopping, I did not enjoy. No, I was gonna tell you. So, I have this friend. Sabi niya sa akin, wag daw tayo magpaloko sa outlet sa Taiwan. Kasi, yung outlet prices in Taiwan, half lang nun yung sa Europe. Less So, punta tayo sa 12% Europe? tax pa. Tawta tayo sa Europe. O sige, sa Europe tayo mag-shopping. Kala ko ba sa travel mo dadalhin yung pera mo? Sa travel pala, Ay, shopping hindi, din no. pala. Pag nag-Europe ako, mga Shopping din pala. sightseeing na yun, which is something na hindi talaga So parang may mga tinitry. napanood mo sa mga vlog ni Heart Evangelista, shopping kasi ganun. Hindi. Grabe naman mag-shopping si Heart. Parang hindi ko naman kaya. Hindi, pero feeling ko, since the New Year is arriving, alam niyo naman yung work namin, kailangan may mga ira-ira ka talaga. Hindi talaga pwede maging stagnant. Yeah. So, we're really trying to think of ways to develop and evolve in 2025. And I think one of the priorities is to travel more. And travel outside of Asia. Kasi parang hindi na masyado kung mag-Hong Kong kami, tapos i-share namin sa inyo. Hong Kong na naman! I think kasi what happened... May question ako. What happened is... Iba-vlog mo pa yung... Aside from us being with your family, yung Disneyland sa Hong Kong. Oo naman. Kasi family. Pero like if you think about kung tayong dalawa na naman, mag-Hong Kong tayo, parang nabobore na sila sa atin. Hindi naman. Alam mo, sa totoo lang, yung Hong Kong naman natin, madami pang parts ng Hong Kong ang hindi natin nagawa. So if ever bumalik tayo, I might vlog. But magiging strict na ako na okay. Mongkok pala tayo. Hindi pa tayo nagsi-central, hindi tayo nag-iikot ng Central Bay. Lagi tayo Parang sa TST. nag-central tayo. Nag-central tayo, pero dinadaanan lang natin. Central is a Which one is that? different place. Okay. Yung kabila, yung tawid ng TST. So yan ang maasahan ninyo.
We will travel more para ma-share sa inyo yung mga Kasi experiences nga, what happened this year was since busy sa ibang work schedule si Mikey, hindi rin ako Bakit mo ba hini-hate? Bakit mo ba hini-hate yung work ko? Hindi ko hini-hate. I'm just saying na because... Sports tito to. I'm just saying, babe, Dahil na... sa news, guys, hindi kami nakakatawa. Dahil sa news na natin. niya, hindi ako nakapag-plan masyado ng trips. Kasi it's either dapat weekend lang or... Mabilis lang. Kung weekday, dapat alis kami weekday, pero yung susunod na travel would be in the Matagal next pa. 2 to 3 months pa. Kasi tama. nag-absent siya eh. Nasaktuan lang namin, nakaplano na talaga yung trip namin to Hong Kong with her family. Tapos yung sa Houston, yung sa Houston work yun eh. So hindi ako na-guilty nun, talagang nagpaalam ako na trabaho to, may bayad to. So they allow me naman, very lenient naman sila pag rumarakit ako. So ayun, then we'll see what happens next year, paano natin paplano. Pero yun yung mga bagay. Tapos ano pa ba, yung studio, this is a new era for us, this is a dream come true as well. We manifested this, sana one day magka-studio tayo. Because we've always enjoyed content na ang ganda ng background nila. Alam niyo naman sa amin, very iisa lang yung background, yung sopa sa taas. Yung sopa, yung green sopa. And I think naman, the studio also shows a different era na of both Mikey and I. Kasi parang if you look at Hiwalay na ngayon eh. No, if you look at my side right now, it's something na hindi ko na-imagine na gagawin ko or like magiging vibe ko a year ago kasi very neutral lang. Ngayon neutral may colors na siya. Ngayon puro kulay. Like, tingnan niyo yung Baliktad na nga puwan ko. tayo eh. Tingnan niyo yung puwan ko, it's yellow. Baliktad na nga tayo. Alam mo ba dati ako yung makolor, may red. You know Tapos why? ngayon ako yung naging neutral. You know why? Kasi in-embrace ko yung pagka 24 ko. In-embrace ko talaga Babe, alam mo ba, ikaw ang pagka-bad. nag-influence sa akin mag-neutrals. Tapos kasi- bigla ka nag-colors. Kasi babe, sa totoo, wild naman, medyo wild yung kay Mikey. At 33, nagre-red pa siya, orange, blue, whatever that Mahilig ako is. sa orange shoes dati, uy. Mahilig ka rin sa orange ngayon. Ayun o, nasa likod. Unbox ko yan guys, abangan yan. Uy, pero ano naman yan, studio things. Pero yun, feeling ko nga, yun, ako kasi, nagpahaba na ako ng hair. So, Which in-embrace. maraming nagsasabing, paikupit ka na. Hindi, madaming Maraming nagsasabi na nagsasabi bagay. Guys, galing event yan by the way. Baka sabihin nyo, nag-prepare siya para sa podcast na to. Ay. Nagpaglang pa yan for Why this not? podcast. Anyway, Alam nyo guys, alam ko na, memorize ko na si Sisi ninyo. Pag nagpaglam yan, ipupush niya yan hanggang dulo. Baka magpilates mamaya ng ganyan yan. Hindi, natugan, dami ko na na-content. Tutuhog niya yan. Sayang, syempre, di ba? Yung glam niya, Siyempre, sayang. ano ba kayo? Hindi yan, yung ipupush niya yan hanggat kaya, hanggang kailangan na niya maligo. Sayang bayad, hello. Diba? So nakapag-podcast pa tayong maayos siya, di ba? So yun ang mga abangan ninyo. Itong studio na to, feeling ko ibang era din to because first time namin na magkaiba ng background yung content namin sa totoo lang. Kasi usually same ang background namin, di ba? Well, may studio pala siya sa taas. Oo, hindi naman. Pag Pero solo. like more or less the same, di ba? Alam naman ninyo. This one, well, alam niyo din naman, ay isang kwarto lang naman yun. So, malamang ma-realize niyo na pag nag-record si Sisi sa background niya, nandun yung camera sa side ko, tapos baliktad. Ayan. So, very exciting kasi excited ako mag-podcast dito, honestly. Matutuloy ko na yung Tito Thoughts. I'm really excited. Excited matuloy na yung Tito din ako Thoughts. na gawin niya yun ng gabi. Alam mo, may mga lumalapit sa akin talaga na parang, Kito, ba't di ka na nagpa-podcast? Hindi ko na-realize na talagang you need to protect the inner circle talaga of the community. Yun yung inner circle. Yung mga nakikinig dito, ang pinaka-inner circle. Totoo naman. Di ba? So, parang we gotta do it for you guys na willing talaga, invested talaga sa mga kalokohan namin. I think it's because of ano talaga siya guys, yung space talaga. It's really the space matters kapag ka, totoo. content creator ka. Kasi dun sa taas, minsan nagre-record siya, nagre-record ako, tapos nagkakapanggaan yung boses. Oo, yun. Tsaka, at the same time, kapag madaming nangyayari sa paligid mo, like, Totoo. aminin naman namin na clutter na talaga yung task with PR, gamit. And I think there's a work vibe in here. Like when you kasi- go here, you're gonna work. Walang kama dito guys eh. Walang sofa, walang TV. Walang ref. Walang Although malamig yung aircon. Pero, I mean, Hindi ka makakatulog. wala siyang ottoman, so Wala. hindi rin siya makakahiga dito. So talagang workplace siya. Excited ako gumawa ng mga podcast dito. So yun lang naman. Oh, by the way, Diin. Yun. It's moving na.
I think yung huli natin, sinabi ko na magre-release ako. Oo. So ngayon it's moving na. Thank you very much sa lahat ng mga nag-avail na ng mga shirts and shorts nila. Hopefully kumuha pa kayo kasi sobrang solid niya talaga. I'm not gonna lie. Nag-restock ka na ba? Suot ngayon. Nag-restock kami ng shorts. Yung shirts malapit na. And yan, meron din kaming mga for Christmas. Abangan nyo yun. Sobrang happy ako dun sa result ng Diin. Shoutout sa lahat ng nagtatrabaho sa likod ng for Diin. Sobrang saya ko dun talaga. It's doing really, really well. Even si Sizzy kahapon nung nag-tennis siya, nagulat ako suot niya. Na talagang, kasi alam ko kung gaano ka-picky si Sizzy ninyo pagdating sa damit. No, I even wear it for tennis kasi nire-reserve ko siya for sobrang ayoko siyang ma-overuse. Ma-overuse. So yun ang pamalit ko after tennis. That's why pag si Sizzy ninyo ang nag-approve, alam nyo nang ang dami na niyang dinis-approve. Ang dami na niyang ni-reject. So masaya ako dun sa can I just say, si Mikey ang pinaka-gullible na tao. So, gullible ako, taga-oo lang ako eh. So, kung hindi ko hinindian yung mga yun, hindi ganun ang quality ng t-shirts niyo right now. Totoo naman yan. But yeah, I'm very, very happy with that. So hopefully you can check that out. Tapos, ayun. Yun. Thank you very much again, Seiko, for the watches. Uy. And again, guys, if you want to see more content with ako yung content ko for this month, for this watch is a fit check. And ang cute ng video ko dito, nag-ASMR unboxing ako kasi limited edition nga siya. So you can check my Instagram. Nag-post ka na? No, I just know na pag na-upload upload ko na din. Kasi nagawa mo na. Okay, ako naman, i-compare ko yung tatlong watches. So I'm excited about that as well. So yun. By the way guys, it's almost Christmas season. So if you guys are looking for the perfect Christmas gifts, especially sa mga, feeling ko ito ang number one reco ko sa mga loved ay partners, jowa, syempre, given. Pero if, let's say, you want mas madiin pa na gift, diba? If you want something pa na pang-match with the diin. Yun! Seiko, talagang hindi kayo dami nagtatag talaga na parang bumili kami dito. Sa shop nga ako ang dami ko nakikitang girls na bumibili nung Seiko. Nung Presage? Hindi, yung isa. Yung panda. Yung panda ko? Para for girls? For girls. Tapos sa lalaki yung mga black na. Ano ba yung speed timer ba yun? Maganda talaga yung speed timer. But yeah. Favorite ko yun. Solar powered yun eh. But yeah, Seiko Philippines, thank you very much sa mga sumusuporta sa amin. Sa sumusuporta sa Seiko, thank you very much sa TBH. And yun, abangan mo kami sa mga kalokohan namin sa mga social media natin. Yep. Okay guys. See you guys next month. Thank you very much. Ingat!